Maligayang pagdating sa bawat mundo. Ito ay isang podcast kasama si Dr. Kevin Henry Villanueva, ang inaugural Professorial Fellow sa Etika at Ugnayang Pandaigdig sa Pamantasan ng Pilipinas. Si Rodrigo Duterte, dating ang walang galang na strongman ng Pilipinas, ay inilipad sa isang charter jet patungong Netherlands. Ngayon ay sa wakas nahaharap siya sa International Criminal Court sa The Hague sa mga paratang ng pagpatay bilang isang krimen laban sa sangkatauhan. Sa kampanya sa Davao noong Mayo 7, 2016, sinabi niya sa kanyang mga taga-suporta, "Kayong nasa droga, putang ina, papatayin ko talaga kayo. Wala akong pasensya dyan. Wala akong middle ground dyan. Either you kill me or I will kill you, idiots." Sa kabila ng kabastusan ng kanyang pananalita, o marahil dahil dito, ginising niya ang mga Pilipino at nanalo ng 38% ng popular na boto sa isang 5 kandidatong karera ng isang malinaw na margin upang maging ika-16 na Pangulo ng Republika. At pagkatapos nito, makamit ang internasyonal na palayaw na ang Punisher. Nanaig si Duterte sa kanyang adhikain. Ang mga pagtatansya kung gaano karami ang namatay sa naging madugong giyera laban sa droga ay nag-iiba depende sa kung kaninong pagbibilang. Ang opisyal na bilang ay 6,000, ngunit ang aktivista ay nag-aangkin na ang tunay na bilang ay maaaring tumakbo sa 10,000. Sa isang public hearing sa Maynila noong Nobyembre 13, 2024, sinabi ni Duterte sa mga miyembro ng House of Representatives, "I am asking the ICC to hurry up, and if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time." Sa eroplano patungong Rotterdam noong Marso 11, 2025, nagtala siya ng isang video message sa kanyang mga kababayan. "Ako ang mananagot sa lahat. But I say to you, I will continue to serve my country. At so be it, kung ganon ang destiny ko." Ano ang nakatago sa likod ng mga pagtatapat na ito? Tungkol ba ito sa propetikong pangitain ng isang tao na naniniwala sa isang tunay na tungkulin na maglingkod sa kanyang bansa? Tungkol ba ito sa libo-libo ang mga suwail at masunurin na namatay sa mga bangketa at sa mga slums? Bakit kung ang taong ito ay hindi gaanong minahal o minamahal at kinamumuhian, nagkaroon ng mga aksyong masa sa Pilipinas at sa maraming bahagi ng mundo? Tokyo, Helsinki, Berlin, Toronto, Prague, Seoul at Auckland. Umiiyak ang sambayanang Pilipino, sabi ko sa isang kaibigan nang sumagot siya, "Kaninong panig ang ibig mong sabihin?" Kabalintunaan ang naging pahayag nito. Gayunman, habang tumatawid ako sa EDSA, ang pangunahing kalye, kung saan itinanghal ang people power noong 1986, iba ang aking naobserbahan. Sa halip na matagumpay na kagalakan, pagsasayaw sa mga lansangan o kaligayahan sa lahat ng aming mga mukha, mayroong isang bagay na mas nakakabahala na ginawang luha ang kagalakan para sa magkabilang panig. Ang mga biktima o talo at ang mga nakaligtas o nagwagi. Natatakot ako na habang ang mga hukuman ng batas ay nasa gitna ng maelstrom, ang drama na nagaganap ay hindi ang paghahanap ng katarungan.
na bagamat nasa posisyon ang kapangyarihan ng mga dinastiya, hindi ang kanilang kinabukasan ang napangalagaan. Naniniwala ko na sa ngayon ang pampulitikang pakikibaka ay hindi tungkol sa mga biktima laban sa mga nakaligtas, kundi tungkol sa bayan, ang mga tao laban sa estado, bilang isang pampulitikang arena sa ngalan ng sangkatauhan. Tunay ngang may isang bagay na kakilakilabot sa ideya na ang sangkatauhan ay pinaglilingkuran sa international na hukuman ng sistema ng mga estado, dahil hindi ito totoo. Ang internasyonal na sistema ay nasa pagitan ng mga estado. Sa kabila nito, ang dakilang sangkatauhan ay nasa pagitan ng mga tao. Kung gayon, ano ang magpapaiyak sa atin bilang isang bayan? Bilang isa, bagamat nahahati. Sino ang dapat magpasya na ang taong ito na makulong kung siya ay nakagawa ng anumang mali, o na siya ay palalayain kung walang kasalanan na natagpuan sa kanya, ay dapat ihatid sa buong kalawakan ng isang buong kontinente? Kung talagang nagkakahati tayo, paano dapat simulan ng gayong gawain? Nang manalo si Duterte, ipinahayag niya, "It's with humility, extreme humility, that I accept this, the mandate of the people." Ang nagbibigay liwanag na parirala ay na ang pinuno ng isang tao ay dapat magsagawa ng labis na pagpapakumbaba. Ang analohiya nito ay ang labis na katotohanan. At ano ang labis na katotohanan? Ito ay upang ipamuhay ang mandato ng mga tao. Hindi lamang ang bawat tao ang kung minsan ay natagpuan ang kanilang sarili na nag-iisa. Ang tadhana ay maaaring iwanan ang mga tao, tayo, sa simula at sa huli, tulad rin na nag-iisa. Kung tayo'y nagkasala sa isa't isa, kung tayo'y pumatay sa isa't isa, sino ang ating ilalagay sa ibabaw ng dambana ng sakripisyo? Hindi ba't karapat-dapat tayo sa ating mga hinalal? Hindi ba't dapat nating panagutin ang mga ito sa kanilang mga salita at kilos? Kung inaangkin natin ang demokrasya, paano pa hindi magiging sa atin ang kanilang mga salita at kilos? Kung nais nating magdalamhati ng sama-sama, ipagdiwang ang ating mga tagumpay ng sama-sama, kung gayon dapat nating mahalin at protektahan, pati na rin ang pag-uusig at parusahan, ang mga taong sarili nating kababayan. Hindi karapat-dapat na hugasan natin ang ating mga kamay sa isa't isa. Salamat sa pakikinig sa Bawat Mundo. Kung gusto mong subaybayan ang podcast, mangyaring mag-subscribe sa pamamagitan ng pag-click sa link. Hanggang sa muli.